Kumusta at maligayang pagdating sa Revealing Revelation, ang Bible Prophecy Channel na tumutuklas sa pinakapuso ng mga hiwaga ng propesya. Ako si Alan Dubre at kung may mapulot kayong aral mula sa aming mga turo, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Ngayon may napakalalim tayong revelasyon. Nakuha namin ito maraming taon na ang nakalipas sa aming pangunahing channel na Ministry Revealed at sisikapin kong ibahagi ang pinakamaraming detalye hanggat maaari dito sa shareable na ito ngayon. At ito ay nagmula sa unang Korinto Kabanata 15, talata 4 hanggang 8. Pero bago tayo makarating doon, ihahanda ko muna ang inyong isipan para maintindihan ninyo ang inyong makikita. Pupunta tayo sa Levitico 23 at kung sinusundan ninyo ang ilan sa mga naunang turo, matatandaan ninyo na ipinaliwanag namin kung paano talaga binibilang at isinasagawa ang pista ng unang ani hanggang sa pista ng mga linggo. Kaya ang nangyayari, mayroon kang pista ng mga linggo o pista ng unang ani kung saan mayroon kang bigkis ng handog na iwawagayway. At tandaan, kung makalimutan kong banggitin kung anong kabanata ang tinutukoy ko, tumingin lang kayo sa kanan. Ngunit kapag dumating na ang bigkis ng handog na iwawagayway, mula sa puntong iyon, gagamit tayo ng kalendaryo ng 20-26. Okay? Kaya narito ang kalendaryo ng mga hentil, ang Gregorianong kalendaryo, tama? Abril 26, 2020, Abril 2026. Ito ay ikalawang araw ng Abril dito. At ito ay muli sa 20-26. At ang kalendaryong Hebreo na kasabay nito ay nasa ika-15 na araw. Kaya si Jesus, nagkaroon sila ng Paskua at siya ay dinala talaga ng napakaaga sa 10 oras ng gabi, pasimula ng madaling araw, pasensya na, ito ay itinuturing na bahagi ng pista ng unang ani. Ayos ba? Kaya si Jesus ang pista ng unang ani na yon. Ngayon, ano ang sinasabi mula sa puntong iyon? Sinasabi sa Levitico 23, talata 15, at magbibilang kayo mula sa kinabukasan ng Sabat, mula sa araw na inialay ninyo ang bigkis ng handog na iwinawagayway ng 7 Sabat. Ayos ba? Kaya ang mangyayari ay magbibilang ka na ngayon ng 7 Sabat. Kapag binilang mo ang 7 Sabat, ang mga Hudyo ay napupunta dito. Ikaw, tayo ay napupunta mismo rito sa ika-8. Ayos ba? Pero may kaibahan lang ng isang araw o higit pa. Ang mahalaga, nabibilang na ang 7 Sabat. Pero iyon lang ba ang sinasabi? Ngayon, ano ang kakagaganap lang? Ang mga Sabat na ito ay bilang ng mga araw, tama? Ito ay 1, 2, 3, 4, 5, literal na mga araw ang binibilang dito. Pero ano ang sinasabi pagkatapos? At pagkatapos, sinasabi sa talata 16 ng Leviticus 23, hanggang sa kinabukasan pagkatapos ng ika-7 Sabat ay bibilangin ninyo ang 50 araw. Kita mo, hindi sinasabi na ang ika-50 araw, sinasabi nitong dapat kang magbilang ng 50 pang-araw lampas sa ika-7 Sabat. Kaya meron kang 7 Sabat na bilang. Tama? Itong lingguhang 7 Sabat na bilang na dahil sa mga bagong buwan ay umaabot ng mga 50, sa tingin ko, 52 araw. At nagawa na namin ang mga pagtuturo tungkol dito. Pero sabi rito, magbilang ng 50 araw. Kung ang ibig sabihin ay ang ika-50 araw, dapat ay ika-50 araw na lang ang sinabi, gaya sa ibang bahagi. Kita mo, kailan ang Paskua? Ika-part-piece na araw ito. Ang tinapay na walang lebadura ay sa ika-15. Kung ika-50 araw ang ibig sabihin, sana'y sinabing ika-50. Unawaing may dagdag pang 50 araw. Kaya sa loob ng iyong 7 Sabat, kapag sinimulan mo ang pagbibilang ng 50 araw, iyon ang kapistahan ng mga linggo. At sa pagtatapos ng 50 araw na bilang, iyon talaga ang Pentecostes. Kaya ano ang nakikita natin dito sa bilang na ito nabatay sa 8 bilang sa kalendaryo? Nakikita natin ang 7 beses na 7, tapos 50 araw. Okay? Kaya ito ang nakikita natin. So ngayon, bakit ko ito ipinapakita sa iyo? Dahil ang unang Korinto 15, talata 4 hanggang 8 ay napaka-wild kapag naintindihan mo ito. Kita mo, sinasabi sa atin mula sa talata 4, at siya ay inilibing at siya ay muling nabuhay sa ika-3 araw ayon sa mga kasulatan. Kailan dinala si Jesus sa mga kamay ng makasalanang tao at malapit ng ipako, patayin at ipako sa krus at muling mabuhay, dito lahat nagsimula. Kita mo, dito nagmumula ang bilang. Dito mismo nagsisimula ang bilang at dito nagsimula ang lahat. Pero ngayon, pakinggan mo kung ano ang sinasabi. Sinasabi dito, at siya ay nakita ni Caiaphas pagkatapos ng 12.
Naalala ko nung una kong napansin ito ilang taon na ang nakalipas, talagang namangha ako. Sinasabi dito, pagkatapos noon, matapos makipagkita sa 12, humarap siya sa mas malaking grupo, patay man o buhay. May sumunod pang grupo at isa pa ulit, kaya sunod-sunod ang mga grupong ito. At pakinggan mo ito. Pagkatapos noon, nakta siya ni Santiago at pagkatapos ng lahat ng mga apostol, kaya may 12 ka dito, may malaking grupo at may isa pang 12 dahil sila ang mga apostol. Tingnan mo, 3 grupo ito, pakinggan mo ang sinasabi. At pagkatapos, at sa huli, nakita rin niya ako bilang isang ipinanganak sa hindi tamang panahon. Ayos, si Pablo ang nagsasalita dito. Kaya sinasabi ni Pablo na parang siya ay ipinanganak ng wala sa oras, tama? Walang paghihirap, walang sakit, wala kahit ano. Kaya ang nakikita mo dito ay si Jesus ay nakipagkita sa isang grupo na kumakatawan sa 12. Kung sinundan mo ang mga naunang turo, matatandaan mong sa dulo ng bawat sinoptikong ebanghelyo, pati na rin sa kay Juan, sa Juan Kabanata 20, makikita mo na may tagubilin para sa iba't ibang grupo. Kaya ang matutuklasan mo ay ang 12 ay tumutukoy sa 12 tribo at sila ang tinutukoy sa tagubilin ni Mateo. Sila ay konektado sa ebanghelyo ni Mateo at iyan ang dahilan kung bakit may iba't ibang tagubilin. Binigay sa kanya ang lahat ng kapangyarihan, humayot turuan ang mga bansa, kasama niyo ako hanggang wakas. Ano ang susunod? Nakakita siya ng mas marami, di ba? May mga patay na at may mga buhay pa. Ito ay may kaugnayan sa tagubilin na makikita mo sa ebanghelyo ni Marcos. At ano ang makikita mo? Pagkatapos makikita mo ang lahat ng mga apostol. Yan ang tagubilin mula sa Juan Kabanata 20. At sa Juan Kabanata 20, nang siya ay dumating at hiningahan ang mga apostol at tinanggap nila ang banal na espiritu, ano ang simula nito? 50 araw. Kita mo, ito ang simula ng 50 araw. At sino ang huli niyang nakatagpo? Si Pablo at si Pablo na parang ipinanganak sa hindi tamang panahon. Kung ito na ang simula ng 50 araw mula sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 20, saan natin alam na susunod ito? Ito ay papunta sa Ebanghelyo ni Lucas. Nakita mo? Pagkatapos, sa Lucas naman, dahil nagsimula ang 50 araw sa Juan nang pahiran ang mga apostol, ito ay sa Ebanghelyo ni Lucas na isang propetikong larawan. Ang sabi ni Pablo tungkol sa sarili na tila wala sa panahon. Sa Gawa Kabanata 1 at 2, panahon na ng Pentecostes, ang bagong alak. Anong nakita mo? Talagang nakita mo na nakatagpo siya ng isang grupo ni Mateo na may kaugnayan sa 12 tribo. Nakipagkita siya sa mas malaking grupo ng mga tao na may kaugnayan sa isang bagay sa katapusan ng mga araw na pag-uusapan natin mamaya. Pagkatapos ay nakipagkita siya sa mga apostol. Kaya kung dito nagsimula ang 50 araw mula sa Juan Kabanata 20 at ito ay pumapasok sa propetikong larawan sa Ebanghelyo ni Lucas. At pagkatapos ay pumapasok si Lucas sa mga Gawa 1 at 2 at iba pa. Ano ang meron ka ngayon? Ito ang simula ng 50 araw. Kaya ano ang nauna rito? Naiintindihan mo ba kung bakit ko ipinapakita sa iyo ang mga ito? Dahil mula sa pagkadakip kay Kristo at ang pagpapako sa krus at muling pagkabuhay, mayroong 7 ulit na 7 ang bilang, 7 ulit na 7 ng mga sabat, tama? At pagkatapos ay 50 araw na nangangahulugang sa larawang ito, nakipagkita si Jesus sa grupong ito. At pagkatapos noon, nakipagkita siya sa grupong ito at malamang na nakipagkita siya sa kanila sa loob ng 7 ulit na 7 ng mga sabat. Kita mo, 7 at 7, 7 ulit na 7 ng mga sabat. At pagkatapos ay nakipagkita sa mga apostol at dito nagsimula ang panahon ng 50 araw na pumasok sa mga gawa at simula ng kwento. Di ba't nakakabaliw iyon? At nakikita mo ito dahil pagkatapos noon at pagkatapos noon. Nakipagkita siya sa iba't ibang mga grupo, sila ang mga nahuli sa mga tribo, sila ang mga nahuli sa mga apostol. Napansin mo na ba na mayroong 24 na matatanda? Hello? Kita mo, ang galing kapag nakita mo na ito. Oh, hulaan mo? Ano ang mga yon? Parang mga bilang ng araw ang mga yon, di ba? Mga bilang ng linggo at araw, di ba? Alam mo ba na sa propetikong araw o bilang mga taon, makikita mo na ang konsepto ng mga araw sa Biblia bilang mga taon ay karaniwang nahahati sa 3 kategorya: propesiya, banal na pananaw, at mga pagbabago sa kasaysayang kalendaryo. Mayroon nitong prinsipyo ng araw-taon sa propesya.
Alam mo ba kung ano ang nangyayari sa katapusan ng mga araw kaugnay ng nakikita natin sa propesya ng unang Korinto 15 sa halip na bilang ng mga araw na ganoon? Paano kung tingnan natin ito bilang mga taon? Sa Levitico Kabanata 25, ano ang alam natin tungkol sa bilang ng taon na 7 ulit na 7? 7 ulit na 7 taon, sa halip na 7 ulit na mga sabat ng bilang ng araw, mayroon kang 7 ulit na 7 taon. At sa pagtatapos ng 7 ulit na 7 na 49 na taon, meron kang ika-50 taon na jubileo. Hindi ba't nakakagulat iyon? Kaya meron kang 7 ulit na 7 sabat at pagkatapos ay 50 araw. At sa huli, sa propetiko at sa mas malaking bilang ng mga taon, mayroon kang 7 ulit na 7 taon at ang ika-50 jubileo. Alam mo ba kung ano? Kung babaliktarin mo ito at mapagtanto mo na may bahagi na tinatawag na above na itinuro na namin sa loob ng maraming taon sa aming pangunahing channel at ipinakita rin namin dito, ang huling yugto ay above 50 araw mula pre-trib. May mga kaganapan sa loob nito, kasunod ang 7 taon ng selyo at 7 taon ng trumpeta. Ang ika-15 taon ay jubileo dahil ito ay 7 ulit na 7. Pero ang mga selyo at trumpeta, ano ang mga ito? 7 at 7. And pagkatapos, ano ang susunod? Ang huling jubileo, kaya ang nangyayari ay may bilang pa rin ng mga araw sa bahaging above na nagsisimula sa pre-trib at pagkatapos ay mayroon kang 7 at 7. At kapag natapos na ang 7 at 7, iyon na ang ika-50. Kaya ang bilang ng araw ay dumadaloy papunta sa bilang ng taon. Talagang kamangha-mangha ito. At kita mo na pag-usapan na natin ito dati. Ang huli ay magiging una. Ang una ay magiging huli. Mateo, Marcos, Juan, Lucas. Sa huli, si Lucas ang nauuna, kasunod ang mga apostol, tapos si Marcos at pagkatapos si Mateo. Kaya hulaan mo kung ano ang mangyayari. Ang kay Lucas ay ang pre-trib, tama? Kaya kung babaliktarin natin, ang huli ay magiging una, ang una ay magiging huli. Pumunta tayo sa versikulo 8 at magbilang tayo paatras at makikita natin ang isang ipinanganak sa hindi tamang panahon. Sino ang ipinanganak sa hindi tamang panahon? Ang kinakatawan ni Lucas. Sa pahayag Dolph 1, balot siya ng araw at mga bituin. Sinasabing sumisigaw siya sa hirap ng panganganak. Sabi ni Pablo, ipinanganak siya ng wala sa oras bago ang paghihirap. Walang paghihirap, walang kapighatian, walang sakit, na nangangahulugang ang pre-trib ay nasa pagitan ng talata 1 at 2 ng pahayag 12. Nakita mo? Naipaliwanag na natin ang mga bagay na ito noon. Nakakabigla kapag nakita mo na. Ngayon, paano natin ito nalalaman? Tingnan mo, kinumpirma ito sa Isaiah 66 talata 7. Bago siya naghirap, siya ay nanganak. Hello! Kaya baguang paghihirap, baguang sakit, siya ay nanganak. Ano yon? Parang isang ipinanganak sa hindi tamang panahon. Isang nauna bago inaasahan, walang sakit, walang paghihirap. At natuklasan natin na tanging sa Ebanghelyo ni Lucas lang may grupo na sinasabihang maging handa at magbigkis kapag bumalik ang Panginoon mula sa kasalan. Iyon ay dahil iyon ang grupong manggagawa sa Lucas na inihuhula niya bago niya kunin ang pre-trib na grupo na nasa Lucas Kabanata 21 talata 36. Ito ang pre-trib na talata sa lahat ng ebanghelyo, okay? Sa lahat ng diskurso, yan ang pre-trib na talata. Kaya ano ang susunod na mangyayari? Pagkatapos ay si Juan naman. Juan Kabanata 20, nakita mo. Kaya bumabaliktad tayo, tama? Ngayon, kinukuha lang natin ang kwento pabaliktad mula sa pinag-usapan natin. Pumapasok tayo sa Juan Kabanata 20 at mula sa Juan Kabanata 20. Kaya nagkaroon tayo ng pre-trib, mayroon tayong Juan Kabanata 20 ang pagsisimula ng 50 araw. Sa pagtatapos ng 50 araw, mayroon kang Ebanghelyo ni Marcos hanggang sa dulo ng Marcos na siyang 7 taon ng mga selyo. At pagkatapos ay ang Ebanghelyo ni Mateo at hanggang sa dulo ng 7 taon ng mga trompeta ni Mateo. Pagkatapos ay ang pagbabalik ng Panginoon. Kita mo, nangyayari ito ng pabaliktad. At ginagawa nito ito gaya ng ginawa noon sa mga araw. Sa huli, mangyayari ito sa loob ng mga taon. At lahat ito ay inihayag sa misteryong ito ng Lucas at ng pasensya na ng unang Korinto 15 at kung sino ang mga nakatagpo ng Panginoon pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Ayon sa pagkakasunod-sunod mula una hanggang huli, mula sa katapusan ng mga araw, mula sa huli,
pabalik sa una. Hindi ba't kamangha-mangha iyon? Ito ang pahayag tungkol sa katapusan ng mga araw na nakatago mismo rito sa iba't ibang taong ito na maglilingkod sa Panginoon sa panahon ng wakas at magsisimula ito sa pre-trib. Maglaan ka ng oras upang hanapin at saliksikin ito para sa iyong sarili. Kahanga-hanga ito.